Isang araw sa isang malaking bahay, may isang pusang ubod ng yabang na nagngangalang Mingming. Siya ang hari ng buong kabahayan at lahat ng daga ay takot na takot sa kanya. Walang sino man ang nangahas na lumabas sa kanilang lungga kapag naririnig nila ang mga yabag ni Mingming. Pero may isang maliit na daga na iba sa lahat. Ang pangalan niya ay Kiko. Si Kiko ay hindi lang matapang, siya rin ay napakatalino. Isang hapon, habang naglalaro si Kiko kasama ang kanyang mga kaibigan, bigla na lang silang ginulat ng malakas na, "Meow!" Si Mingming pala. Nagtakbuhan ang lahat ng daga pabalik sa kanilang mga lungga. Pero sa kasamaang palad, nahuli ni Mingming ang buntot ni Kiko. "Aha! Huli ka!" Sigaw ni Mingming na may ngiting tagumpay. "Wala ka nang kawala, maliit na daga! Kakainin na kita!" Pero imbes na matakot, nanatiling kalmado si Kiko. Ngumiti siya at sinabing, "Naku, Ginoong Pusa, mukhang maswerte ka nga. Pero alam mo ba, bago mo ako kainin, meron akong isang hiling." Napakunot ang noo ni Mingming. "Hiling? At bakit naman kita pagbibigyan?" tanong niya. "Simple lang," sagot ni Kiko. "Narinig ko kasi na ikaw daw ang pinakamagaling at pinakamalinis na pusa sa buong mundo. Sabi nila, bago ka kumain, naghuhugas ka muna ng iyong mga kamay at mukha. Gusto ko lang sanang masaksihan ang iyong pagiging malinis bago ako maging hapunan mo." Natuwa si Mingming sa papuri ni Kiko, ang yabang niya ay lalong lumaki. "Aba, oo naman! Siyempre ako ang pinakamalinis," sabi niya. Agad niyang binitawan si Kiko para ipakita kung paano siya maghugas ng kanyang mukha gamit ang kanyang mga paa. "Tingnan mo!" sabi ni Mingming habang abala sa paglilinis. At sa isang iglap, habang nakapikit si Mingming at abala sa kanyang ritual, mabilis pa sa kidlat na tumakbo si Kiko pabalik sa kanyang lungga. Pagmulat ni Mingming, wala na si Kiko. "Nasaan ka na, daga?" sigaw niya, pero tanging alingawngaw lang ang sumagot. Naiwan si Mingming na gutom at napahiya. Mula noon, natutunan niyang hindi dapat maliitin ang sinuman, gaano man ito kaliit. Ang kwento ni Kiko at Mingming ay nagpapakita sa atin ng isang mahalagang aral. Hindi palaging lakas o laki ang nananalo. Minsan, ang talino at bilis ng pag-iisip ang pinakamabisang sandata sa anumang problema. Kapag nahaharap tayo sa isang hamon na parang napakalaki, tulad ni Mingming para kay Kiko, huwag tayong panghinaan ng loob. Gamitin natin ang ating isipan, mag-isip tayo ng paraan, maging malikhain, at huwag sumuko. Katulad ni Kiko, lahat tayo ay may kanya-kanyang galing at talino na pwedeng gamitin para malampasan ang mga pagsubok. Ang mahalaga ay manatiling kalmado, suriin ang sitwasyon, at humanap ng solusyon. Tandaan, ang utak ay mas matimbang kaysa sa bigat, at ang talino ay mas matalas kaysa sa anumang kuko. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento natin para sa araw na ito. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Mag-comment din kayo sa ibaba kung anong aral ang nakuha nyo sa kwento ni Kiko at Mingming. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.